Lagot kay Kumetong si Coach Yeng dahil sa kung paano nagmumura sa harap mismo ng mukha ng isang PBA referee. Sa katunayan, ilang beses nang ginawa ni Coach Yeng yan, pero ngayon nagbabala na si Kume mismo na kapag hindi pa hininto ni Coach Yeng pagmumura niya ng ganong klase, baka ibaba na muna si Coach Yeng indefinitely. Paano ba yan, Coach Yeng? Aldin Ayo, posible ng palitan ng Converge dahil sa palpak umano na coaching sa team. Bago tayo magpatuloy, kung nais mo suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Ibang klase ang Ross ngayon mga kuys. Napansin ko yan last conference nung nakahabol sila sa playoffs at nakapagtala ng 6 straight win. Kasama na dyan yung first ever na natalo ang Magnolia at tanging ang Ross lang ang nakagawa nun. Partida pa nga na hindi masyadong magaling yung import nila na si Treadwell pero malakas lang sa poste. Ngayon conference, mas malakas pang Ross ngayon kahit sabihin mo pa yan sa mismong coaches na nakalaban nila. Kaso, nung nakalaban nga nila Meralco, lumabas na naman ang pagkatigre ni Coach Yeng. Sa overtime game ng Meralco at Ross, dahil nakapag-commit sila ng 2 technical fouls, kaya biglang umusok si Coach Yeng at hindi nakapagtimpe. Sa katunayan mga kuys, alam na agad ni Coach Yeng na mangyayari yan at nung natawag na ang pangalan ni Coach Yeng bilang siya ay na-eject, dali-daling lumabas si Coach Yeng at sabay sigaw sa mukha ng referee ng isang malaking mura. Kahit mga tao daw na nanood ng live na pasigaw dahil sa malulutong na mura ni Coach Yeng. At dahil nga dyan, insert na si Kume na kapag hindi pa huminto si Coach Yeng, posible na siyang maban sa PBA indefinitely, lalo na nung sinigawan niya talagang referee sa mukha. Ayos lang sana kung nagmamaktol siya tapos hindi lang sana niya ginawa sa kalapit-lapit na mukha ng referee. Ay nako Coach Yeng talaga oh. Sa magkaibang interview, nagulat na lang si Coach Yeng kasi na-eject siya dahil sa pagre-reklamo sa referee. Parang pinupunto ni Coach Yeng, wala na ba daw siyang karapatang magreklamo? Pero paano nga talaga kapag walang Coach Yeng ang PBA? Kasi isang beses na lang palugit, may warning na si Coach Yeng. Kapag hindi pa, mawawala na talaga siya indefinitely. Alam nyo, first time kong narinig na pwede palang maban kahit ang coach. At ito ang unang beses na may coach na mababan sa PBA. Sa lahat ng mga maiingay na coaches, si Coach Yeng talagang kilala na matakaw sa mura. Siguro, pag wala na si Coach Yeng sa PBA, magiging masaya ang mga referees at mas magiging maluwag ang damdamin nila. Baka mahinala si Coach Yeng tungkol sa 5 versus 8 issue. Pero hindi lang niya pwedeng sabihin kasi confidential at walang ebidensya. Anyway, kapag naligas pang bibig ni Coach Yeng, dapat ba na iba na indefinitely ito? Or bigyan pa rin ng karapatan na magreklamo ng todo? Tara, next update tayo. Ang dami nagsasabing yan sa social media na sobrang tanga naman daw ng Converge dahil malaki na ang kalamangan, natalo pa. Akala nila matatambakan nilang Northport pero sila pang talo. Sa tulong ni Arvin, mas namayagpag pang chemistry nila at momentum sa ika-4 na quarter at para busena ng jeep at nakahabol agad ng Northport. At dahil nga isang weak team ang Converge kaya agad din silang na-pressure. Ito talaga napansin ko sa lahat ng weak teams sa PBA. Ang dali nilang takutin, mabilis silang maging kabado kaya nawawala sila sa kanilang play. Isang halimbawa ang Converge mga kuys, Northport lang yan at eto Aldin Ayo, papalitan na raw dahil sa kapalpakan ng kanyang coaching. Parang pang UAAP lang daw ang mga plays. Ang Converge po ngayon may young talents, hindi ko naman sinasabi na mahihina sila pero parang medyo downgrade lang masyado yung core nila. Kulang sila sa height, kulang sila sa big man na malakas sa poste, kulang din sa shooter and at the same time kulang din sila na isang legit na wing at guard. Teka, paano natambakan ng Converge ang Northport? Sa napansin ko nung una, parang hindi pa masyadong nagising itong Northport sa katinuan at dahil halos silang lahat maalat kaya buong NP maalat na rin. Pero nung nasimulan na ni Arvin yung back-to-back shots, doon na rin nagsimulang sumunod yung ibang teammates hanggang sa nakuha nila momentum sa dulo. Ngayon ang tanong, dapat na bang palitan si Coach Aldin Ayo dahil lang nagkaganitong laro nila? Sa palagay ko, medyo wala sa coaching yan. Kung meron man, pero hindi yan ang tunay na problema. Dapat mag-invest sila ng mga players na medyo hinog na talaga, hindi yung sisibol pa lang. Kasi hindi mo alam kung kailan lalabas yung peak nila at hindi rin sigurado kung nasa Converge pa rin sila kapag nasa peak na ng career. Change players muna bago magpalit ng coach. Ano sa palagay nyo?